Nagkaroon ng epekto sa singing career ni Jake Zyrus ang pagpapasya nitong mamuhay bilang transgender man dahil nabawasan ang mga tagahanga at ang popularidad niya. Maligaya na ngayon si Jake dahil nakamit na niya ang pangarap na magkaroon ng katawan ng isang lalaki. Ating balikan kung paano nagsimula si Jake sa kanyang pagtitransition at ang mga pagsubok na kanyang hinarap habang pinagdadaanan niya ito. The Philippine Showbiz List presents Jake Zyrus' From Female to Male Transition Story. Mahalaga para kay Jake ang petsang March 29, 2017 dahil ito ang kanyang itinuturing na araw ng pagsilang ng bagong katauhan. Nakilala noon bilang si Charis Pempenko si Jake na nagkaroon ng international singing at acting career noong ganap na babae pa ang anyo niya. June 15, 2017, binura na lahat ni Charis Pempenko ang post niya sa Instagram kasama na mga larawan nila ng ex-girlfriend niyang si Alisa Quijano. Kasunod nito, binago na rin ng tinaguri ang the most talented girl in the world ang kanyang pangalan sa Instagram. Simula noon, Jake Zyrus na ang napiling pangalan ng singer na itatawag sa kanya. Walang paliwanag si Jake tungkol sa kanyang pagpapalit ng screen name, ngunit lumikha ito ng ingay sa social media. Tila nabunutan daw ng tinik sa dibdib si Jake dahil sa magagandang mensahe at komentong kanyang natatanggap at nababasa tungkol sa pagpapalit niya ng pangalan. Paalala pa niya, walang sino mang makakasira sa kasiyahang nararamdaman niya ng panahon na iyon. Inamin din ng self-confessed transgender man na si Jake Zyrus na bukas siya sa posibilidad na sumailalim sa sex reassignment surgery o sex change. Pero hindi raw siya nagmamadali sa physical na aspeto ng kanyang pagiging transgender man. Ayon pa kay Jake, masaya siya sa pagkilala niya sa sariling gender identity at nais siyang maging inspirasyon sa kapwa LGBT community members. Inamin din ni Jake na pinakuha niya ang kanyang dibdib sa pamamagitan ng isang medical procedure na kilala bilang ang female-to-male chest reconstruction surgery or TOP surgery. 25 years old noon si Jake nang kinumpirma niya na wala na siyang dibdib. Inamin din niya na noong March 29, 2017 ang petsa na nangyari ang kanyang TOP surgery bilang kapanganakan na rin ni Jake Zyrus. Nang tinanong siya kung masakit ba ang procedure, inassure lang ni Jake na masaya siya sa resulta sa kanyang TOP surgery. Sila Dr. Manny at Pai Calayan daw ang gumawa. Sinabi rin ni Jake na umiinom siya ng intravenous testosterone booster upang tulungan ang kanyang transformation bilang isang transgender man. Ayon kay Jake, ilan sa mga makikitang pagbabago sa kanyang katawan ay ang pagtubo ng bigote at ang mas malalim na boses nito. July 2017, ibinahagi ni Jake ang mga pagbabagong nararanasan niya bilang isang transgender man. Maliban sa pagpapatanggal ng dibdib at pagpapa-inject ng testosterone, sinabi ng singer na hindi na siya dinadatna ng monthly period o menstruation. Ayon pa kay Jake, higit sa prosesong pagdadaanan ng kanyang pagkatao, mas pinaghandaan daw niya ang reaksyon ng mga tao. Sa isang exclusive interview via email noong July 19, 2017, ang cosmetic surgeon na si Dr. Calayan ay ni-reveal kung ano ang nangyari bago ang mastectomy ni Jake na ayon sa kanyang manager na si Carl Cabral ay parte ng big change plan ng kanyang talent. Kinailangan din ni Jake ang mammogram na ginagamit kung may breast cancer ba ang isang babae at ultrasound na rin. Ayon kay Dr. Calayan, pagkatapos ng consultation, inarrange na nila ang schedule dahil may mga iba pa siyang doktor para sa hormones niya for voice changes. Ang outpatient surgical procedure ay umabot daw ng 2 oras at umabot ng 1 linggo ang downtime. August 2017. May bagong nahanap na pag-ibig si Jake sa katauhan ni Shire Aquino at gusto niya na malaman ito ng mundo. Sinabi ni Jake na ang support ni Shire ang nakatulong sa kanya upang harapin ang mga consequences ng kanyang decision upang mag-come out fully bilang isang transgender man. Ayon sa bio ni Shire sa Instagram, siya ay isang registered nutritionist, dietitian, fitness instructor at isang proud Davaoenyo. Hindi din disclose ni Shire kung paano sila nagkakilala ni Jake. September 2017, nang mapagdesisyonan ni Jake na gumamit ng testosterone shots bilang parte na rin na kanyang transition upang maging ganap na trans man. Alam niya na malaki ang epekto nito sa kanyang boses at sa kanyang vocal range. Kaya't maraming tao ang nagtatanong kung kaya pa ba niyang bumirit. Inamin ni Jake na
Sa totoo lang, since 4 months pa lang ako sa testosterone, nandun pa rin ako sa pagbibinata. Totoo na may pagbabago, ngunit tinitingnan ito ni Jake sa positibong paraan. Sinabi ng isang entertainment editor na mas bababa pa ang boses ni Jake habang pinagpapatuloy niya ang paggamit ng testosterone shots. Sinang-ayun na naman ito ni Jake at sinabi na hindi siya nababahala dito. Hindi pinagsisihan ni Jake ang kanyang desisyon na gumamit ng male hormones kahit na nakaapekto ito sa kanyang boses. Mas satisfied raw siya ngayon kung paano siya kumakanta dahil anya, masarap na alam mo sa sarili mo na ikaw yan. Alam mo sa sarili mo na wala kang tinatago. October 6, 2017, ginanap ang unang concert ni Jake Zyrus bilang isang transgender man at pag-iwan na rin sa kanyang previous identity bilang si Charisse sa Music Museum. Ang kanyang concert ay may title na I Am Jake Zyrus. Napasama din si Jake sa Himig Handog sa unang pagkakataon. Masayang tinanggap ng trans male singer ang offer na mapasama sa mga interpreters ng Himig Handog 2017. Kinanta niya ang Bagyo ni Agatha Moralios. Ayon sa 25-year-old singer, kinukonsidera niya ito bilang isang bagong opportunity na gumawa pa ng bagong mga bagay pagkatapos sa kanyang transition bilang isang male singer. Kahit na-recognize na bilang isang professional singer si Jake dito sa Pinas at sa abroad, ayon sa kanya na medyo kinabahan pa rin siya sa kanyang Himig Handog stint. November 2017, humingi ng pasensya si Jake sa mga taong hindi nagugustuhan ang kanyang transition sa pamamagitan ng isang tweet. Ngunit ang self-confessed transgender man ay sinabi rin na gustong-gusto niya ang kanyang ugly face and may ugly body, kahit anuman ang sabihin ng ibang tao. Kasama sa kanyang tweet, nag-post rin siya ng kanyang close-up smiling photo. March 2018, tila mas naging confident na si Jake sa kanyang katawan. Isang patunay nito ang pagpo-post niya ng kanyang topless photo sa Instagram noong March 14, 2018. Noon pa hinihintay ng ilang tao na mag-topless si Jake Zyrus bilang bahagi ng kanyang pagpapakalalaki. September 2018, nililis ni Jake ang kanyang unang English single simula na nag-come out siya bilang isang trans man. Ito ay may title na Diamond na produce ng Star Music. Dinescribe ng Billboard.com ang kanta ni Jake bilang isang triumphant mid-tempo anthem in the vein of Shawn Mendes' Balladry. November 2018, kinumpirma ni Jake na engaged na siya sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Shire Aquino. Naging matipid naman sa iba pang detalye si Jake, kagaya ng petsa kung kailan nangyari ang engagement nila. May mga impormasyon daw na gusto niyang gawing pribado pagdating sa kanyang love life. June 2019, unti-unti nang natupad ni Jake Zyrus ang pangarap niyang maging ganap na lalaki ngayong tinutubuan na siya ng facial hair. Sa post ng mga awit sa Instagram noong June 26, 2019, makikita may tumutubong manipis na bigote sa kanyang upper lip at balbas sa kanyang baba. August 2020, nagpakatotoo si Jake Zyrus at inaming naapektuhan pa rin siya kapag nakakabasa ng pambabash sa social media. Sa parte ni Jake, kahit gusto niyang iwasan ang mga ito, makakatisod pa rin siya ng pamumuna ng netizens. Anya, sa kabila ng maraming papuri sa kanya ng netizens, may tama pa rin kapag binabati ko siya. June 30, 2021, nakapanayam si Jake Zyrus si Tony Gonzaga sa online show na Tony Talks. Dito sinabi ni Jake na tandang-tanda niyang babae ang crush niya noong siya ay grade 1. At kapag nakikipaglaro raw siya sa kapatid niyang lalaki, masaya siya sa role-playing nila kung saan siya ay umaaktong bodyguard nito na ang pangalan ay Jeric. Noon pa lang ay lumikha na raw yun ng gulo sa isipan ni Jake. Pero maraming taon ang lumipas na pilit na itatago ni Jake ang kanyang tunay na nararamdaman. Teenager si Jake na noon ay kilala bilang Charisse nang makamit niya ang big break sa international scene na pinapangarap lamang ng iba. Kasabay ng kasikatan ay nahirapan si Jake na takpan ang kumakawala niyang pagnanais na magpakatotoo sa sarili. Nagpatong-patong ang insecurities at doubts sa isip ni Jake hanggang sa magkaroon siya ng depression. Umabot sa puntong sinaktan daw niya ang sarili. Pag-amin ni Jake kay Tony, I tried to kill myself 3 times. I was 18 or 19 at the time. Because nasa isip ko, kapag nag-come out ako, it's over. Ayon kay Jake, si David Foster ang isa sa mga unang nakatunog sa kanyang itinatagong sexual orientation. Hindi kinailangan ni Jake magpaliwanag kay David, pero ito raw ang unang kumilala sa kanyang pagnanais sa pagkatotoo. Madali raw para kay Jake ang mga pisikal na pagbabago sa kanyang katawan, pati na ang pagsailalim niya sa hormone change. Mas mahirap daw ang panghuhusga ng ibang tao, pero naiintindihan daw niya kung hindi man siya tanggapin bilang transgender man. Ang tanging hiling daw niya, if you don't understand me, maybe just be kind to me. Sa huli, sinabi ni Jake na ang pagbabalik loob niya sa Diyos ang nakapuno ng hinahanap niyang pagtanggap sa kung sino siya.
February 2022. 5 taon matapos sumailalim sa breast removal surgery noong March 29, 2017, nagkaroon na ng lakas ng loob ang transgender singer na si Jake Cyrus na ipakita sa publiko ang resulta ng operasyon. Ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang topless photo sa Instagram account niya noong Sabado, February 19, 2022. Anya, pinag-isipan kong maigi kung ipopost ko ba to kasi lagi kong iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Sa ilang taon na nag-transition ako, masaya ako sa naging takbo ng buhay ko pero lagi pa rin akong nai-insecure sa katawan ko. Pagtawanan mo o hindi, hindi mo alam ang sakit, iyak at mga dugo na pinagdaanan ko bago ako nagkaroon ng confidence na buong-buo ko i-post ito. Masaya ako at gusto ko lang ipakita sa inyo na eto ako, sa wakas, komportable sa nakikita ko.